Mga kwento ni Lolo Jess. Magandang araw pong muli sa inyo, mga apo. Ngayong araw na ito ay isa na namang magandang kwentong pangkababalaghan ang ibabahagi namin sa inyo. Akong muli ang inyong Lolo Jess at welcome po kayong palagi sa ating dalawang channel dito sa YouTube, Kababalaghan PH at Mundo at Misteryo. Bueno mga apo, nakahanda na ba kayong makinig sa ating tampok na kwento ngayong araw na ito? Sige, heto ang ating kwento. Ang kwento ng isang sanggol na hinulaan ng hilot na magiging sabungero o tanyag at kikilalaning isang mabuting sabungero. Ang kwento ni Tirso de la Riva at tinawag sa alias na si Kano. Pakinggan po natin, mga apo. Si Esmeralda o si Esme ay nagkaroon ng isang katipang nagmula sa dugong banyaga. Isang Amerikanong bumisita sa Pilipinas sa Kalakhang, Maynila ng mga panahong yun. Dalaga pa noon itong si Esmeralda at siya'y naninirahan sa isang baryong sakop ng probinsya ng Masbate. At dahil sa matinding kahirapang dinaranas ng kanyang mga magulang, ay nagpasya na nga itong si Esmeralda ang magpaalam sa kanyang ama't inang. Siya'y luluwas muna ng Maynila upang magtrabaho bilang isang kasambahay upang kahit papaano'y makatulong siya sa kanyang mga magulang. Dahil sa itong si Esmeralda ay may pusong ginintuan. Wala siyang ibang inisip kundi ang tumulong sa kanyang mga magulang. Tumuturo doon ang kanyang ama at maging ang kanyang ina. Dahil sa ayaw ng mga itong mapahinto sa pag-aaral ang kanilang dalagang anak. Ngunit pilit silang kinukumbinsi ni Esmeralda. Kung kaya't kalaunay napapayag na nga niya ang kanyang mga magulang sa nais nitong mangyari. Pagkatapos niyang makapag-aaral sa elementarya, ay nagpasya na ngang sumama si Esmeralda sa kanyang tiyahing sumama patungong Maynila. Dahil kasalukuyang nooy doon nagtatrabaho bilang isang kasambahay o isang katulong itong kanyang tiyahin. At sa iisang amo lang sila naglilingkod. Naging matagumpay ang magandang pangarap ng dalagang si Esmeralda. Dahil sa kada sweldo niya ipinapadala niya ito sa kanyang mga magulang na nasa probinsya. Ngunit nang maglaoy nakilala niya at naging kamabutihang loob ang isang panyagang Amerikanong siyang kanyang unang minahal. At ang kanilang pagmamahalay nagbunga ng isang sanggol. At ng mga panahong yun ay napilitan ng manirahan ng permanente ng kanyang nobyong Kano sa ating bansa. Ganoon ito kaseryoso kay Esmeralda. Pinakasalan niya at binigyan ng magandang buhay si Esmeralda na kanya ng asawa, maging ang kanyang mga biyanan. Lalong higit sa lahat ay ang sanggol sa sinapupunan ni Esmeralda. At sila'y nagpasyang manirahan sa kanilang mismong baryo. Kabuwanan na noon ni Esmeralda. At dahil sa malayo pa sa bayan ng kanilang baryo, kung kaya't nanganak itong si Esmeralda sa baryo at hilot ang nagpalabas sa kanyang sanggol. At nang mailuwal na ang sanggol ay isa itong napakagwapong batang lalaki. At do'y parang merong pangitaing nakita ang hilot sa sanggol. Dahil sinabi nitong parang nakikita niyang magiging isang kilala at tanyag ang sanggol na yon. Pagdating nito sa tamang panahon, hindi naman yon pinansin ng kanyang mga magulang. At napangiti na lamang ang mga ito sa hilot. At ang sanggol na yon, mga apo, ay pinangalanan ng mag-asawang si Tirso de la Riva. Ginamit sa kanya ang apelyido ng kanyang ina, isang batang lalaking kutis banyaga, dugong Amerikano at Pilipino. Lumakit nagpinata itong si Tirso na busog sa mga mabubuting mga asal. Tinuruan siya ng kanyang mga magulang ng tamang pagkilala sa Diyos at wastong asal
labis-labis naman ang tuwa't pasasalamat ng kanyang mga lolo at mga lola. Dahil nakikita nilang lalaking isang mabuting tao si Terso. Sa paglipas ng mga panahon, mga apo, ay nakilala at binansagan si Terso de la Rebang alias Kano. Dahil na rin sa kanyang panlabas na anyo, maraming mga kababaihang nagkakaroon ng pag-ibig sa kanya. Ngunit pihikan si Terso alias Kano dahil wala siyang ni isa mang napupusuan sa mga ito. Ang kanyang Amerikanong ama ay natuturing magsabong dahil na rin sa impluensya ng kanilang mga kababaryo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging isang sabungero ay ni minsan ay hindi ito nagpapabaya sa kanyang obligasyon. Hindi na nagkaroon pa ng kapatid si Terso. Dahil sa nagkaroon na ng diferensya sa panganganak ang kanyang inang si Esmeralda, nagpatuloy ang pagiging pihikan sa babae ni Terso. Nagkaroon siya ng mga kababaryong naging tapat niyang mga kaibigan at sila'y si Octavo at Clarito. Nakatulad ng mga magsasabong rin ang mga ito. At ang magtataring si Iko at Rudy na nooy nakatira sa isang sityong nasa kabilang baryo. Inakala ng mga nakakakilala kay Terso na siya'y tatanda ng binata dahil nang pumanaw ang kanyang mga lolo at lola, maging ang kanyang ama't ina, ay wala pa rin naging katuwang sa buhay si Terso. Ngunit nagbagong lahat ng paniniwala ng mga ito nang hindi inaasahang mapadpad sa kanilang baryo sa Masbate. Ang mag-iinang si Stella at kasama nito ang kanyang tatlong mga kalalakihang mga binatilyong mga anak. Si Stella at ang kanyang mga anak ay nagmula sa probinsya ng Visayas at sila'y biktima ng pagiging abusado ng lasinggerong asawa ni Stella. Nanuluyan ang mga ito sa isang kabaryo ni Tersong nagkataong pinsan ng inang si Stella. At do'y aminado itong si Terso de la Reba alias Kano na nagkaroon ng buhay at kulay. Ang nooy nawawala na ng pag-aasang tumibok pa ang kanyang puso, bagamat may asawa at mga anak na itong si Stella. Ngunit mga apo, hindi iyon naging hadlang upang magtapat siya ng puro at tunay at walang pagsisinungaling na pagmamahal kay Stella. Matapos niyang humingi ng permiso sa mga pinsan nito, hindi naman agad-agad na sinagot ni Stella ang binata dahil sariwa pa sa kanyang isip ang pagmamalupit sa kanila ng kanyang mismong asawa. Ngunit ang totoo ay katulad ni Terso, nagkaroon rin ng lihim na pagmamahal o nararamdaman si Stella nang makita niya at makausap ng personal si Terso alias Kano. Ngunit pilit niya itong hindi ipinapahalata sa binata. Stella, maghihintay ako ng tamang panahon upang bigyan mo ako ng puwang dyan sa puso mo. Totoong mahal kita at nakahanda akong tanggapin ka ng buo, maging ang iyong tatlong mga anak. Pangako, ituturing ko silang tunay kong mga anak. Ang pangako ni Tercio de la Reba sa babaeng gusto niyang seryosohin. Nagpapabalik-balik si Tercio kay Stella at kung ano-anong mga pasalubong ang kanyang dinadala sa kanya at sa kanyang tatlong mga anak. Samantalang ang pagtitinda ng mga kakanin ang siyang naging hanap buhay ni Stella sa kanilang baryo. Katuwang niya ang kanyang tatlong mga anak. Samantalang marami sa mga kakilala at kababaryo ni Terso ang nagsasabing pulag raw talaga at tanga itong si Terso. Dahil bakit pa ito nagtitsagang manligaw sa isang babaeng meron ng tatlong mga anak? Samantalang maraming mga kadalagahang nagpaparamdam ng pag-ibig sa kanya o nagbibigay ng mga motibo ang mga ito sa kanya. Ganoon pa may, hindi yun pinapansin ni Terso. Wala siyang pakialam sa mga sinasabi ng mga ibang tao. Basta't ang mahalaga lang sa kanya ay ang maging sila ni Stella. Ngunit masama ang naging bunga noon sa kanyang panliligaw kay Stella dahil nagsilbi yung balakid upang hindi siya sagutin ng babaeng mahal niya. Huwag mo silang intindihin, Stella, katulad ng ginagawa ko dahil wala akong pakialam sa iyong nakaraan. Kung ilan man ang naging anak mo, basta't para sa akin,
ikaw lang ang tunay kong mahal at mas lalo ko pang ipaparamdam sa iyo ang pagmamahal kong iyon sa oras na mabigyan mo na ako ng pagkakataong maging tayo. Ang pagiging masigasig at patuloy na panunuyo ni Terso kay Estela sa paglipas ng mga ilang buwan ay nagbunga ng maganda. Dahil tuluyan na ngang ipinagkaloob sa kanya ni Estela ang matagal na nga niyang pinakaaasam-asam na oo, grabing saya ang nooy nararamdaman ni Terso. Ipinapangako ko sa iyo, Estela, mamahalin kita at ituturing kong totoong mga anak ang 3 mong mga anak habang ako'y nabubuhay. Tinupad lahat ni Terso ang kanyang mga ipinangakong yun kay Estela, bagamat hindi sila kasal. Dahil kasal sa unang asawa itong si Estela, ngunit walang makitang dahilan si Terso upang hindi niya ito ituring na totoong asawa. Mula sa pag-aaring kubo-kubo ng pinsan ni Estela, ay isinama ni Terso sa kanyang sariling tahanang nasa gilid ng kanyang pag-aaring malawak na palayan. Ang mag-iina, pinangaguan niyang pag-aaralin niya si Fidel, Ramon at Manuel, ang 3 mga anak sa unang asawa ni Estela. At yun ay kanyang tinupad. Wala na halos mapagsidlan ang sobrang saya ni Estela at ni Terso alias Cano ng mga pagkakataong yon. Naging mabuting asawa si Terso alias Cano sa kanya at naging mabuting asawa rin sa kanya si Estela. At naging mabubuting mga anak naman sa kanya ang kanyang mga anak o ang mga anak sa unang asawa ni Estela. Sa pagkatao ni Cano, ay nakita ni Estela ang tunay na pagmamalasakit ng isang lalaki sa kanyang asawa at pamilya. Lahat ng meron sa pagiging mabuting tao ni Cano ay kabaliktaran sa kanyang unang asawang si Tenoy. Sa kanyang naging unang mga linggo ng kanilang pagsasamay, naging bukang bibig si Estela ng mga tao sa kanilang baryo. Kesyo wais raw ito dahil naghanap lamang raw ito sa kanilang baryo ng lalaking bubuhay sa kanyang pamilya, si Estela. At kung ano-ano pang mga masasakit at masasamang hinala ng mga tao, ngunit hindi nila yun pinapansin. Sa halip ay pinalalakas ni Cano ang nooy ng hihinang loob ng kanyang asawa. Madalas ring tumutulong kay Cano ang 3 mga binatilyong mga anak ni Estela sa kanyang mga gawain sa palayan at maging sa kanyang mga gawain sa kanilang bundok. Mga anak na rin ang tawag ni Cano sa mga ito. At katulad ng kinamulatang ugali ni Cano sa kanyang amang banyaga, bagamat natuto rin siyang mag-alaga ng mga panabong at tumalo sa anumang lugar na merong magaganap na salpukan, ngunit hindi niya pinababayaan kailanman ang kanyang pamilya. Dahil para kay Cano, higit na mas importante ang pamilya kaysa alinmang mga bagay. Ngunit mga apo, isang pangyayari sa kanilang pamilya ang magpapabago sa buhay sa bungero ni Terso de la Riva alias Cano. Nang sila'y magkataong nasa kanilang sariling pag-aaring palayan, kasama ni Cano ang 3 magkakapatid na sina Fidel, Ramon at Manuel. Nag-aani noon ng kanilang palay si Cano nang aksidenteng makakita ng isang mayahing tandang itong si Fidel. Ipinagulat niya yon dahil sa ito'y bigla na lamang lumipad papalayo sa kanila. At nang sinuri ni Fidel ang lugar kung saan nagmumula ang pulang manok na yon, ay do'y may nakita siyang isang itlog na parang nagmula sa isang inahing manok. Sa gulat at pagtataka ni Fidel kung papaanong nangyaring nangitlog ang pulang manok na yon, ay tinawag niya kaagad ang kanyang 2 kapatid at ang nooy abalang-abalang nag-aaning si Cano. Ano yun, anak Fidel? Ano bang nakita mo't parang ikaw ay nakakita ng multo dito sa ating palayan? Ang tanong sa kanya ng kanyang amang si Cano. Itay, may nakita po akong itlog. Ito po. At parang ito po itlog ng nakita kong pulang manok na bigla na lamang lumipad, papalayo at nagmula yun dito. Totoo nga, anak. Isa nga itong itlog na parang galing sa itlog ng isang inahing manok. Pero anak, napaka-imposibleng sa tandang ito. Kasi ang babaeng manok lang mga anak ang nangingitlog. Pero itay sigurado po akong pulang tandang o manok ang nakita kong
lumipad papalayo rito kanina. Depensa pang muli ni Fidel sa kanyang ama. Dahilan upang, "Naku mga anak, anong oras na ba? Tayo na. Bukas na lang natin ipagpapatuloy ang pag-aani. Kinakailangan nating magmadaling umuwi at baka minamaligno tayo sa ating palayan." Ang sabi ni Kano sa kanyang tatlong mga anak ng mismong oras na yun ay magkakasama na nga nilang iniwan pansamantala ang palayan at dala ni Kano ang kakaibang nag-iisang itlog na yon. "Ano pong balak nyo itay sa itlog na yan?" Ang tanong sa kanya ni Fidel. "Isasama ko ito mga anak sa ating inahing merong mga itlog na nililimliman at baka sakaling mapisa ito." Nang unay pilit pang inilalayo ng inahing merong nililimlimang itlog ang itlog na yon. Ngunit nang maglawi isinama na rin niya ito o ng inahing yon sa kanyang mga itlog na kanyang nililimliman kasama ang 5 niyang mga itlog. Nang dumating na nga ang panahong mapisa ang mga itlog na yon at naging sisiw at mga sulog na, ang mga ito'y ay dooy merong kaisa-isahang sulog na sumusunod sa inahing manok na yon. Dahil ang 5 sa mga sulog na yon ay may balahibong katulad ng sa dalusapi, 3 magiging tandang at 2 sa tingin ni Kano ay magiging inahin. Ngunit ang isa sa kanila ay may namumukod tanging kulay dahil sa ito'y may balahibong katulad ng isang gold na panabong. Tama, sigurado akong gold o malagintong panabong ang sulog na ito. At natitiyak ko rin ito na yung itlog na nakita ng aking anak na si Fidel. Sa paglipas pa ng mga buwan, ay naging alanganing tandang na nga ang gold na yon. At do'y meron pang mga kakaibang napapansin itong si Kano sa nasabing gold na yon. Dahil purong gold ang mga balahibo nito. Ngunit meron itong nag-iisang mahabang buntot na nakapaling o nakapayong sa kanyang uluhan o parang nakapayong sa kanya. Hindi lamang iyon, nagtataglay rin ito mga apo ng nag-iisang gintong kaliskis na nasa kanyang parting dibdib at tig-isang tahid sa kanyang tigmagkabilang pagpak. Suta ang kanyang mga paa. Dahil sa ang kaliwang paa niya ay kulay puti, samantalang sa may parting kanan ay kulay itim. Wala rin itong kaliskis mga apo at ito'y masasabing mataas na uring panabong. Lahat ng mga katangian nito'y hindi mo makikita sa isang pangkaraniwang panabong. Dahil do'y iginawa kaagad ito ni Kano ng kanyang nakabukod na kulungang gawa sa kawayan. At ang labis pang ipinagtataka ni Kano sa kung bakit sa tuwing sasapit ang madaling araw na merong magaganap na sabong at araw ng linggo yon, ay tumitilaok ito ng napakatinis. At ang pagtilaok nito mga apo ay matagal mapos. Hindi lamang iyon, walang ni isa mang mga panabong ang sumusunod ng pagtilaok. May 1 o 2 oras pa ang lilipas bago sabay-sabay na magsisipagtilaukan ang mga iba pang mga nakataling mga panabong ni Tercio de la Riva na nasa loob ng kanilang malawak na bakurang yari sa kawayan. Dahil do'y nagkaroon na ng mga namumuong kutob itong si Kano sa kanyang nag-iisang malagintong panabong na baka ito'y isang mahiwagang panabong o isang inkantadong panabong. Subagay yun sa kanyang isip base na rin sa mga kakaiba nito sa kanyang katawan at sa mga inaasal nito. May ilang mga buwan pa mga apo ang lumipas na nagpatuloy ang ganoong inaasal ng malagintong manok na yon. At ang panabong na yon ay ganap na nga itong isang panabong o isa ng tandang na maaari ng isabak sa anumang salpukan. Sa tuwing ito'y kanyang itinatali sa kanyang hapunan, kalapit ng iba pa niyang mga alagang mga panabong, ay pansin niyang takot o ilag na ilag ang ibang mga panabong ni Kano sa malagintong panabong na yon. Nalamtad na rin ito sa mga kaibigan ni Kano, partikular na kina Clarito at Octavo, dahil ang mga ito ang palagi niyang nakakasama sa anumang sabungan. At katulad niya'y masiyado ring namangha ang 2 sa malagintong panabong na yun.
Parang Kano, alam mo, tamang-tama, may magaganap na bakbakan ngayon sa kabilang baryo. Ano kaya kung iyan o yang malaginto mo ang ating isabak sa panabong na hiraw ni Mang Rufino? Yun pang sabongerong may alagang hiraw at usap-usap ang isang sabongerong may mutya. Ang aya kaagad ng kanyang bisitang kaibigang si Octavo, kung saan ay kasama nito si Clarito at nataong linggo ang araw noon. Napaisip muna itong si Kano kung kanya bang susundin ang mga sinabing yun ni Octavo. Ngunit tila ba'y merong inirhiyang umuudyok sa kanyang pakinggan at sundin ang nais na mangyari ng kanyang kaibigan. Sige na paring Kano, malay mo, yung panabong na yan na ang makakatalo sa hiraw na ipinagmamalaki ni Mang Rufino. Dugsong namang pangungumbinsi ni Clarito dahilan upang mapapayag na nga ng mga ito si Kano. Sige mga pare, dahil parang ramdam kong siswertehin tayo ngayong araw na ito. Ang sagot ni Kano sa kanilang dalawa, natuwa ang dalawang Clarito at Octavo sa naging sagot na yun ni Kano. At pagsapit ng katanghalian, matapos nilang magapananghalian, ay magkakasama na nga silang pumuntang sabungan ng baryo kung saan ay naroong naghihintay na ang kanilang kaibigang magtataring si Iko at si Rudy. Dala ni Kano ang bayong kung saan ay nasa loob na noon ang malagintong panabong at yun ang kanyang naging unang laban. Pagkarating nila doon, sinalubong kagad sila ni Iko at Rudy at nang lumantad sa kanilang dalawa ang nilalaman ng bayong ay namangha ang dalawa sa malagintong panabong ni Kano. At yun ay nakaagaw pansin kaagad sa mga sabongerong nasa sabungan. Lalo pat nakapagtatakang bigla-bigla'y nagwawala at nagsisipagputakan ang mga panabong ng mga sabongero matapos mailabas ng bayong ni Kano si Malaginto. At yun ay nakaagaw ng pansin sa nooy nasa loob na ng sabungang nagmistulang haring si Rufino. Ang nooy kasalukuyang tanyag na sabongerong may mutya. Nagkaroon ito ng interes sa malagintong panabong ni Kano. Naglakad ito ng marahan palapit sa kanila habang himas-himas nito ang mga balahibo ng kanyang hiraw. Mukhang kursunada ko ang iyong gold na panabong. Dahil parang magiging maganda ang labang ipapakita niya dito sa aking hiraw. Ano kaya iyo kung itong hiraw ko at yung gold mo ang ating pagharapin ngayong araw na ito? Ang sabi sa kanya o kay Kano ni Rufino. Napauunang wala sa oras si Kano dahil sa kakulitan ng dalawang sina Octavo at Clarito. Pero ang totoo yun din ang kanina pang gustong mangyari ni Kano. Ang ibangga ang kanyang kakaibang malaginto sa hiraw ng isang tanyag at antengerong si Rufino. Pinapasok na kaagad sila ng sentensyador sa loob ng sabungan at pinakargahan ng tari ang kanilang mga panabong. Pagkatapos nooy, kinareho ng mga ito at binitawan sa sahig ng sabungan ang dalawang mga panabong. Muling nagsipagtilaukan at nagsipagputakan ang mga alagang mga panabong ng mga sabungerong nasa labas ng sabungan. Nang sumayat na sa sahig ng sabungan ang mga paa ng malaginto ni Kano, nag-iingay ang mga panabong at pilit na nagpupumiglas sa kamay ng kanilang mga amo. Kalmado at bruskong nakatayo lamang sa gitnang bahagi ng sabungan ang malagintong panabong. Pinakikiramdaman nito't parang binabasa ang bawat kilos ng kanyang magkakatunggaling hiraw. Nananatiling nakatayo lamang ang malaginto at ni hindi man lang nito inihahakbang ang kanyang mga paa. Larawan na ng mga pagtataka ang mga itsura ng mga sabungero sa labas ng sabungan maging si Rufino sa hindi malamang taktika ng malagintong panabong ni Kano. Maging si Kano, hindi siya makapaniwala sa kung ano nga bang susunod na hakbang ang gagawin ng kanyang panabong. Nang walang ano-ano'y bigla na lamang umarangkada ng mga pagpalo ang hiraw sa gold. Napakabilis ng hiraw. Ngunit kung kaano ito kabilis, ay di hamak na mas lamang sa kanya ang gold na panabong ni Kano. Pumaibabaw ang gold sa hiraw at pagpagsak nito sa hiraw ay winasiwas niya.
ng mga pagbalo ng kanyang kargadang matalas na tari ang nasabing hiraw. Sa lakas na ay lumagapak sa gilid ng sabungan o sa mismong harang ng sabungan ng hiraw. Pagbagsak nito mga apo, sa sahig ng sabungan ay agaw buhay na ito. Hindi na ito makatayo pa. Hirap nang huminga. Sinuri kaagad ito ng sentensyador at kanyang sinintensyahan. Dahil sa hindi na nito kayang gumanti pa ng pagtuka sa malagintong panapong. Dahil mga apo, wasak na ang kanyang tiyan. Naglabasa na rin ang kanyang mga bituka dahil sa 3 pulitong tama ng tari sa kanyang katawan. Isa sa may parting leeg, isa sa may tiyan, at sa may parting kaliwang kilikili. Bumaon ang tari ng gold na panabong ni Kano. Dahil doon, panalo ang gold o malagintong panabong ni Kano. At iyon ay labis nilang magkakaibigang ikinatutuwa. Nagkaroon ng katuparan ang hula o pangitain ng hilot sa nooy sanggol pa lamang na si Kano. Dahil magmula noon mga apo, ay marami pang pinabagsak ng mga panabong si Malaginto at halos umabot yun sa di mabilang na panalo. Doon na rin nabansagang Malagintong tunay at totoong hari ng sabungan, ang kanyang Malagintong panabong. Nagkatotoo ang hula ng hilot, naging tanyag at respetadong sabungero si Kano, at doon pumasok at nakilala niya ang iba pa niyang mga naging kaibigang si Pedro at ang kanyang 2 mga apong magtataring si Ezekiel at Zacarias, si Berhel na ama ni Leon na isa ring magtatari, at kabaryo ni Rudy at Iko, si Gaston na isang asintadong mangangaso, at ang kanyang kaibigang si Ambrosio, at ang mag-aamong si Tonyo na dating lasinggirong taga-Bitaw, ang kanyang dating mga among si Alfredo at Eliazar, at ang kahuli-hulihan ay ang 2 magkaibigang Gregorio at Omar. Marami silang tinulungang mga taong nasalanta ng sakuna gamit ang mga perang na ipanalo ng kanilang engkantadong Malaginto, at ang kahuli-hulihang panabong mga apo na nakaengkwentro ng kanilang Malaginto ay ang palusaping panabong ni Cipriano. Dahil tunay ngang sa mundong ito, anumang katanyagan mga apo ang tinatamasa ng isang tao, ay pilit na darating ang katotohanan ito ay merong katapusan. Dahil nagpasya na itong si Kano, naiwan na ang mundo ng pagsasabong dahil sa nangyaring pagkamatay ng ilan sa kanyang mga itinuturing ng higit pa sa kanyang mga kaibigan, ang naging karumaldumal na sinapit sa kuko at pangil ng isang antingherong aswang at upahang si Douglas Estilior. At dito nagtatapos ang ating kwento mga apo, patungkol sa buhay ni Tercio de la Riva alias Kano. Mga apo, sana'y naibigan nyo ang kwento ng buhay ni Malaginto at ni Tercio de la Riva alias Kano. Hanggang sa muli nating kwentuhan mga apo, sa ngalan ni Sir Jazz, ako ang inyong Lolo Jazz. Hanggang sa muli, salamat sa inyo.